Hi, hello po sa inyong lahat. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti ho kayong kalagayan, saan man ho kayo naroroon. Nagbabalik hong muli ang aking YouTube channel na Eric's Vlog. At ngayong araw ho na ito ay Pebrero 25 ho, 2026. Ika-39th anniversary ho ng EDSA Revolution. So, alam natin ho ay holiday ngayon at wala hong pasok ang mga estudyante. At ang topic ho natin ngayong araw ho na ito ay ang election 2028. So kung ngayon ho ay February 25, 2026, ang election ho ay magaganap sa May 8, 2028 kung hindi tayo nagkakamali. At kung atin hong bibilangin ang araw ho simula bukas ay lumalabas ho na 800 days pa bago ho magkaroon ng tinatawag na pangpanguluhan ho at Vice President na halalan. Kasama na ho ang ibang mga posisyon gaya ng mga kongresista, ang mga opisyalis ho ng probinsya hanggang doon ho sa konsihal ng mga bayan at mga syudad. So yun ho ang eleksyon na darating sa 2028. Gaya ho ng aking nasabi ay napakalayo pa ho ng araw na yan at marami na ho ang nababasa natin sa social media ang iba't iba hong mga tandem o mga naghahangad ho na lumaban sa darating na 2028. Subalit kung atin hong titingnan ito ay napakalayo pa ho ng araw bago ho mangyari ang susunod na halalan. Marami pa ho tayong problema sa bansa. Ang dapat ho ay nasusolusyunan at pinagtutuunan ng pansin, gaya ho ng korupsyon. Ang alam ho natin ay nakulong na itong si dating Senador Bong Revilla at yung iba pa hong mga district at mga engineers ho sa unang distrito ng Bulacan. Subalit marami pa ho ang hindi nakakasuhan at nakukulong dahil sa mga limpak-limpak ho na salapi ng korupsyon na atin hong napanood sa mga nakalipas ho na buwan. Siguro ho mga nasa 8 buwan na ho pinag-uusapan niyang mga problema ho na yan. Simula ho nung isawalat ito ng kasalukuyang presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos. So isa ho yan sa mga problema yung korupsyon, ang problema pa ho sa iba't ibang suliranin ho ng Pilipinas, gaya ho ng trapiko, pabahay at iba't iba pa hong suliranin. So dapat ho ang ating mga opisyalis ng gobyerno ay dito muna ho nakatutok at hindi ho yung nasa sa isip nila ay eleksyon ho sa 2028. Mantakin niyo ho 8 pa hong araw bago ho mangyari ang tinatawag na halalan. So dapat ho ay magtrabaho muna ang ating mga opisyalis at hindi ho mamulitika ng mamulitika at iba't iba hong opinyon na ang ating nababasa at nagdudulot ito ng pagma-mind setting o paghuhubog ng ating kaisipan diyan ho sa ating nababalitaan ho ng mga kung sino-sinong opisyalis ho ang kanilang nirerekomenda para ho sa darating na eleksyon 2028 ho. So yun ho ang ating problema ho diyan ay masyado hong namumulitika ang ating mga opisyalis sa gobyerno imbis ho na magtrabaho at mag-focus ho ng ayos sa ating mga problema at tumutok ho sila sa kani-kanila hong mga posisyon na hinahawakan o sa kanilang mga nasasakupan.
dahil ito ho ang ating, kailangan sa kanila. Hindi ho yung, sobrang pamumulitika ay napakaaga pa ho, ay pinag-uusapan na ang, taong, 2028 para ho sa susunod na halalan. Ang, maganda hong gawin ninyo ay kayo ho ay, tumutok sa inyong mga sinumpaang tungkulin at tulungan ho ang inyong mga nasasakupan. Tulungan ho ang ating mga kababayan na maibsan kahit papaano ang kanilang mga suliranin araw-araw, magbigay ng magandang, pribilehiyo, trabaho sa mga tao ho, magbigay ng mga magagandang programa, paunlarin ang kani-kanilang lugar. Yan dapat ho ang ginagawa ng mga opisyalis ho natin at hindi ho yung, pamumulitika na ginagawa ho nila at tayo ho ay sawang-sawa na sa mga ganyang, sitwasyon ho na kung saan ay napakaaga pa ay kanilang nasa sa isip na ang halalan sa darating na 2028. Ang maganda ho talaga ay magsipag kayo, kayo ay, umayo sa inyong mga posisyon at yan ay magdudulot din ho ng maganda sa inyo sapagkat diyan ho ang, pagbabasihan ng mga tao para kayo ho ay hatulan kung kayo nga ho ay karapat-dapat bang, ihalal sa susunod ho na halalan. At atin hong, isipin din na bago ho mangyari ang, taong 2028, presidential and national election ay magkakaroon pa ho ng, barangay and sangguniang kabataan eleksyon 2026 dito ho sa darating na November 2 ngayon hong taon. So, diyan muna ho tayo, papunta sa eleksyon na 'yan bago ho mangyari ang, taong 2028 na napakalayo pa ho. So, yun ho, iwasan natin ang, pamumulitika. Tayo naman hong mga indibidwal na tao ay, magsumikap po tayo sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo at huwag na tayong masyadong makisawsaw pa diyan sa mga pulitika ng mga pulitiko dahil alam naman natin na talamak ang korapsyon at hindi pa nga nila nareresolba ang mga problemang ating kinakaharap ho diyan dahil, matindi ho ang pagnanakaw nila na ginawa sa lahat ho ng mga taong nagbubuwis sa trabaho, sa mga bagay ho na binibili natin at sa mga ibang serbisyo pa ho, sa mga property tax at iba't iba pa hong, mga tax na ating ibinibigay sa gobyerno at talagang nakakadismaya ho dahil nga ninakaw lamang ito ng mga matitindi talaga sa korapsyon na hanggang ngayon ho ang iba ay hindi pa rin ho, nahahatulan o nakakasuhan at malaya pa hong nakakapamuhay. So yun ho, masyadong matindi ho ang pulitika. Maaga pa ho para pag-usapan natin ang pulitika. Ang gawin ho natin ay, tumutok muna ho tayo sa ating mga suliranin na ating kinakaharap sa ating bansa, sa ating mga nasasakupan at sa atin hong pamilya. So yun ho ang, vlog ko ho ngayon dito tungkol nga ho dito sa mga nangyayari hong, sobrang agang pamumulitika ho ng ating mga pulitiko. So hanggang dito na lang po muna ang ating, vlog. Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat. Ingat po tayo lagi.